titipon, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng mga tanak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, taos puso natin pagsisihan at mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ay iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib, at ang mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, ibon, sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig.
Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian, ngunit maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dakila't papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahanghangang mga bato na ginagamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.
Tinanong nila sa Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni naman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Okay, una sa lahat, para hindi lamang tayo malungkot, no, sa ating pagdiriwang, atin mo nabatiin ating katabi bilang welcome. Pakisabi sa katabi mo, ako'y masaya na katabi kita. Okay. Ako'y masaya na katabi kita. Yung mga walang katabi, ay di sarili na muna, be happy. No? Importante po tayo na medyo relax at the same time, masaya din dahil una tayo ay narito sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa mabuting balita, ating napakinggan ngayon ang isang totohanang pahayag ni Jesus. Dahil nung makita ito ni Jesus sa mga tao doon sa templo ng Jerusalem, ang mga tao ay tuwang-tuwa, masayang-masaya at talagang sila po ay hindi talaga maiwasan na purihin, no? Parang kulang na lang nila sambahin. No? At okay din naman yon, sabi ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang templong ito ay iguguho, no? At ang lahat ng mga nakikita ninyo yan ay talagang ipapatag o magugunaw pagdating ng panahon. At wala ni isang bato na matitira na nakatayo. So, ito po ay isang pahayag ni Jesus na kung paano mangyayari sa templo. Hindi agad-agad, pero it will come. Pero nung marinig ito ng mga Pariseo at Eskriba, sila po ay nagalit kay Jesus dahil ito ay isa po itong kalapastanganan para sa kanila. Imagine, paano mo isusumpa ang templo ng Diyos na magigiba, maguguho. Kaya hindi po nila maintindihan. Ang kanila na lamang talagang reaksyon ay hanapan si Jesus ng pagkakataon para siya ay maipapatay nila. No? So, ito po yung pahayag ni Jesus kasi hindi po siya tinanggap ng mga Pariseo at Eskriba at matatanda ng bayan bilang Mesiyas o bilang anak ng Diyos at tagapagligtas. Pero totoo ang nangyari, no? Kung ating titingnan ang sa kasaysayan ng simbahan. So after 75 years, nung si Jesus ay nasa langit na, talagang nilusob ang templo ng Jerusalem nitong mga Muslim. Ito yung sa time ng Ottoman Empire. No? Talagang pinatag yung templo ng Jerusalem. Talagang, ayan, wasak. No? So, nangyari talaga ito, although it took 75 years, pero nangyari. So, yan po ang sinasabi ni Jesus na, siyempre, ito ay hindi sumpa, kundi pagsasabi ng katotohanan dahil sa kanilang pagtalikod sa totoong templo ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang templo na gawa ng tao ay mawawasak, no?
yung templo na gawa ng mga tao, magigiba sa katagalan ng panahon. Ang hindi lang kasi nagigiba na templo, yung gawa ng Diyos. No? Ang templo na walang iba kundi si Jesus. Di ba? Nung tinanong si Jesus ng mga Pariseo, nung kanya po pinaalis yung mga tao doon na nagbibita ng mga baka, tupa, no? Nagbibili ng mga salapi, kalapati, no? Pinagtatabuyan niya. Kaya sabi ng mga Pariseo, ano bang karapatan mo na gawin ito? No? Na ipagtabuyan mo sila. So kasi iniisip ng mga Pariseo, hindi naman si Jesus kasama doon sa mga Pariseo. Wala po siyang power to drive them out. Pero ang sabi lang ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay tatayo ko muli. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus na ang templo na talagang gawa ng Diyos, kahit man ito gibain, ibabalik ito agad-agad. No? So, hindi ito maintindihan ng mga Pariseo. Kaya yung time na sabi ng mga Pariseo, ito ay ginawa ng 46 taon. Itatayo mo lang sa 3 araw. Pero yun na nga, ang totoong templo na tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Na kahit man ito mamatay, mabubuhay, at mananatiling buhay, at mananatili ang kanyang paghahari, magpasawalang hanggan. So ito po yung first part na sinasabi ni Jesus. Lahat ng iyang mga bato ay gugo. Kaya minsan, may mga tao kasi na ang kanilang sentro sa seguridad sa buhay, minsan nakakaligtaan na talaga ang totoo dapat na parabagang security sa buhay. Ang Panginoon lang dapat talaga. No? Ang iba kasi nasa pera, nasa kapangyarihan, sa kanilang mga mana, sa kanilang mga magulang, na mga bago namatay, sila ay nagmana na ng mga negosyo, ng mga gandang buhay. Kala siguro nila, ito talaga yung totoong, yung everlasting na kayamanan. Hindi po yon. Yan ay pandaigdig lamang. Dahil ang totoong kayamanan talaga, ang sumampalataya sa Diyos, magpasakop sa Panginoon Kristo, bilang ating hari, mapagharian tayo ng kanyang salita. No? Yan ang totoong kayamanan. Dahil yan ang sabi ni Jesus, kung saan inyong puso, nariyon yung kayamanan. Ngayon, kung ang puso ng mga tao ay nasa pera, nasa kapangyarihan, doon sa mga posisyon, ay wala sa kanila ang kaligtasan. Kasi mas mabigat sa kanila yung mga materyal kung ikumpara sa pagsunod sa utos ng Diyos. No? Dahil ang totoong kayamanan naman talaga ang mahalin si Jesus, sundin ang kanyang mga utos sa turo, isabuhay ang kanyang mga aral. Pero marami sa mga tao kasi hindi ito masyadong nakikita. Kala nila na pag marami na ng pera sa bangko, marami ng negosyo, ay wala nang problema habang buhay na. Yan ang sinasabi ni Jesus. Lahat yan ay mawawala pagdating ng panahon. Unang mawawala ang tao, mamamatay siya. So, wala na rin yun. Once we are dead, yung ano man ating mga inipon, wala rin yun. Pero pag ang ating panampalataya ay katulad niya nila Santo Padre Pio, mga santo at mga santa, yan po yun. Pag namatay tayo, bubuhayin ng Diyos dahil lahat po tayo ay templo ng Diyos actually, dito sa lupa. Dahil tayo ay gawa, no? Ang templo na gawa ng Diyos ay tayo, siya naman ang lumikha sa atin. Mamatay man tayo, mabubuhay uli dahil templo tayo ng Diyos na ginawa niya. Hindi po tayo gawa ng tao. Although ang tao ang instrumento, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay buhay doon sa mga bata na ibinubuntis ng mga nanay. Ang Panginoon pa rin, ang mga nanay, mga pamilya, you are just an instrument by the Lord. So, hindi talaga tayo gumagawa sa kapwa-tao. It is actually the Lord. No? So, ito dapat makita natin na we are all actually an instrument of the Lord. Tayo lahat ay templo ng Diyos. No? Mamatay man tayo, mabubuhay uli dahil ang kaluluwa ay galing sa Diyos. No? Ang kaluluwa hindi pa namamatay. Namamatay lang yan kung mapunta sa impyerno. Yun ang pagkamatay niya. Pero buhay pa rin yan. So, ito po yung itinuturo sa atin na
huwag po tayo malinlang. Sabi nga ni Jesus noong tinanong siya, mag-ingat kayo at huwag kayo magpapaniwala sa mga tao na magsasabi, ako ang Mesiyas, ako ang Kristo, sabi niya. Dahil marami ang magpapanggap ng mga bulaang propeta. Magpapahayag sila na magtatapos na ang sanlibutan. So, ang gagawin nila, lahat ng kayamanan ibibigay doon sa kanilang kulto. Ang dami po nito nangyari kung ating mababasa yung mga talagang nangyari sa sanlibutan. Marami yon, mga ibang pastors na talagang nagpe-predict ng katapusan. Hindi naman totoo yun eh. Kasi yan ang sinasabi ni Jesus, huwag kayo matakot, huwag kayo mapagabag, huwag mabalisa pati. Ang importante dito na manalig lamang sa Diyos, magtiwala at sumampalataya. Dahil totoo darating ang lindol, bagyo, malakas na baha, magkakasakit tayo, haharap tayo ng iba't ibang klaseng problema. Mamamatay ang ating magulang, mga lolo patay na. Mamamatay ating mga kapatid, tayo magkakasakit din. So anong ibig sabihin? Wala po makapagpipigil nito. Dahil yan na po ang buhay ng sanlibutan. Yan po ang buhay ng tao. Ang mahalaga lamang, sabi ni Jesus, huwag lamang kayo malinlang at mailigaw na kayo ay pupunta kung saan-saan. Stay put, Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Yan ang importante. Dahil sa oras ng pagtatapos na iyong buhay, ako ang magliligtas sa inyo. Actually, wala naman makapagligtas na tao kundi ang Diyos lamang at si Jesus. Alam mo, yun talaga ang bottom line dito eh. Kaya huwag na po tayo matatakot pag tayo po ay, halimbawa, naghihirap, naubusan tayo ng pera, nagkasakit tayo. Don't be afraid. Ang gusto kasi ni Jesus, the more na magdasal tayo, the more na magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayo mapadala sa sabi pa ng Panginoon na maniniwala tayo kung kani-kanino. Kaya yung iba, pag nagkakasakit na, hindi na po nagdadasal kasi hindi nila matanggap na dumating sa ganitong buhay ang klaseng pangyayari. So, yan po ang buhay. Kasi yan na talaga yan eh. Pero pag tayo naman ay ngayon pa man, araw-araw nagdadasal tayo, nananalig tayo sa Diyos. Ito po yung maganda eh. Habang tumatagal tayo dito sa lupa, lumalalim, tumitibay ang ating pananampalataya para pag dumating na talaga yung oras ng ating pagwawakas sa mundo, hindi na po tayo matatakot kasi alam natin na we are just actually going to the Lord eh. Ililibing ang katawan, ang ating kaluluwa ay pupunta. Dahil sa ating matagal na paglilingkod sa Kanya at sa ating pagsalampalataya. Iiwan natin ang lahat, anuman mayroon tayo, pamilya, kayamanan, anuman, utang, iiwan yan kung may utang. So, ang pagkakasakit, iiwan mo yan. Mamamatay, mabubuhay, at yun na po yun, pupunta na tayo sa Panginoon. Kaya, importante lamang talaga na huwag lamang tayo malito, huwag lamang tayo yung bang matakot na sabihin ako, susunod ako dito para maligtas. Mali talaga yon. Hindi mo na kailangan pumunta ka agad sa Jerusalem. Hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan-saan. Dito lamang, lumhod tayo, magdasal, tumingala sa langit, magmakaawa sa Panginoon, magdasal, iligtas tayo. Kung di naman tayo mabuhay, at least alam natin na we are going actually to heaven. Yun lang yun. Para hindi na po tayo masyadong alala. Hindi natin masyadong nag-worry. Kasi yung iba talaga, ang ikinamamatay, yung sobrang takot, yung sobrang pag-alala, nakafocus sa problema, nakafocus sa iba't ibang sitwasyon na negative, tuloy, hindi na nakapagdasal kasi yung isip niya ay naroon na sa mga problema. So yan ang importante talaga dito. The more we face so many trials and problems, just think of the Lord. Siya lahat. Kasi ipinakita niya ito ni Jesus nung siya ay nasa cross. Wala ni isa na pumanig kay Jesus. Mismo ang kanyang mga alagad iniwan pa nga siya Pero sa isip niya at sa puso, ito yung gusto ng Ama na gawin niya sa kanya. At alam niya na paglipas ang 3 araw, pagkatapos mamatay, mabubuhay siya. Kaya yun po ang ating ilagay sa isip at sa puso. Do not really trust so much on material wealth.
Yan po lahat na kayamanan mayroon man tayo. Maganda po yun para maitulong din natin sa ibang tao. So kung mayroon lalapit sa atin na hingi ng tulong, huwag mo pagkaitan. No? Help whatever you can. No? Hindi yung marami ka naman pera, hindi ka naman tumutulong sa talagang pulubi. Pag namatay ka, yung patuloy ang iyong kasalanan. No? Kasi sasabi ng Panginoon, no ako'y nagugutom, hindi mo ako pinakain. No ako'y nagkasakit, hindi mo ako pinagamot. No ako ay humingi ng kapatawaran, hindi mo ako pinatawad. So yan ang ibig sabihin lamang dito. Kung ano ang ating itinatanim, ay yun din ang ating aanihin. Kaya maging clear ito sa ating isip. We should not worry at all. We should not be afraid at all. Importante, lakasan ang pananalig at panampalataya. No? So, yun po yung katulad nung nakaraan ilang linggo na yun, di ba? Yung malakas na announcement ng bagyo, yung talagang signal number 5 na yata yun. Actually, ang dabis doon ay ginawa natin. Hindi tayo nag-worry, naghanda, nag-prepare, at the same time nagdasal, no? Nanalangin, no? So, yan ang mahalaga rito eh. Sabi ni Jesus, darating ang lahat ng mga bagay na ito, pero hindi agad ang wakas. No? So ako nga doon nga sa amin din sa Samar, kasi signal number 4 doon. Nung tinawagan yung kapatid ko, sabi niya, Father, okay naman dito. Ang hangin ay nasa taas, hindi siya bumaba. So dahil po sa marami ang nagdadasal. No? Ngayon, pag may announcement sa Pag-asa na may bagyong darating, may lindol na darating, mangatal na tayo kaagad. Siyempre, panic buying ka agad, di ba? Pupunta ka na sa grocery, mag-iipon ka na para sa sarili mo. Yung iba, wala na makain kasi inubos mo na. Ay, siyempre, sa oras ng sako na talaga, di mo rin magagamit lahat yun. No? Ang importante talaga dito, maghanda lang for enough. At the same time, magdasal ng marami. No? Kasi yan talaga ang sanlibutan. Ang number 1 na nagpapahirap sa tao talaga itong ating, yung bang pagkatakot. No? Dapat, sa halip na matakot, lakasan lang ating panalig sa Diyos. Let us not be afraid. May sakit man tayo, ano man ating sitwasyon. Sa halip na mag-worry ka, yung iba kasi, di-focus more on fear, yung worry, tapos kung ano-ano mga negative, ay lalo lumalala yung sakit. Kasi yung isip, papasok sa puso, yung katawan, apektado na. Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain. Halos, nagkaroon ka na tuloy ng Alzheimer's dahil sa kay-isip na negative. Yan ang talagang reality. Sa halip na, magdasal ka na lang, kahit di mo maintindihan, mag-rosary ka kaya, magdasal, no? Simple prayer is good enough. No? Kaya ako nga, sabi ko, why should I worry anyway? No? Kung oras ko na, di okay na rin. No? Kasi the more we worry, the more we hurry to the cemetery. So yan po ang nangyayari. Kaya sa atin po lahat sana, we should not worry at all. Rather, trust totally our Lord, no? Sa ating Panginoon. Yan lang ang gusto ni Jesus. Huwag kayo magpalinlang, huwag kayo kung sa ano pa ay mabalisa. Lakasan ang pananalig, pagtitiwala sa Panginoon ay tunay na ililigtas tayo. Kaya ulitin ko ang sabi ni Jesus, ang sinumang manatiling tapat hanggang wakas ay Kanya ililigtas. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipaggulo mo ay iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan. At ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mong pinangasiwa sa sansinukob, sa hangad mong sa iwastong lubos. Sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubukay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulang, sa bilayay nagkalakan, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikabukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagpakasakit, tinanggap at sinabi, tanggapin ninyong ito at aking kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagdapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo,
sa pamagitan niyo anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ipahayag natin ng lakas loob ang panalangin ay tinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng silangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanisan araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hati-hadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang minyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pagkikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagkikikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na Nobyembre 26 ay ipagdiriwang natin ang Red Wednesday, ang araw ng pananalangin para sa mga inuusig na Kristiyano sa buong mundo. Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa banal na pagdiriwang
sa 5 ng hapon. Hinihikayat ang bawat isa na magsuot ng kulay pula at magdala ng kandila bilang tanda ng ating pakikiisa sa aid to the church in need at sa mga kapatid nating dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng mga pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay, so bago ang final blessing, para hindi naman malungkot ang ating pag-uwi, pakisabi sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Okay? Ako'y nababaitan sa iyo. Okay? O, ngitian mo naman yung katabi mo. Yung ayaw makangiti, mag-try muna. Pag makangiti tayo, 50% ang ating problema, halos na-solve na kaagad eh. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating paglalakbay ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin Panginoon. Tayong lahat